away kasi yung kapatid ko inaalalayan ako. Ang pinakamahirap doon kasi, Lord, paano kung yung kapatid ko hindi ko nakasama? And because of that, talagang nagkaroon ako ng ano sa buhay ko, no, Lord, I have to make myself ready and very, very healthy and very strong and physically okay na makapagbiyahe mag-isa. Sa likod, dito karaniwang nagsisimula ang araw ni Romel Torres. Paralisado ang kalahati ng kanyang katawan. Ngunit, hindi ito hadlang upang marating ang nais niyang patunguhan. Ang magbahagi ng kanyang sarili sa iba bilang isang inspirational speaker. Imagine nyo ako na nasa loob ka ng isang kwarto. Dahil sa kwarto niya na sobrang dilim, na nag-iisa ka lang. Ito na raw ang naging panata niya mula nang malagpasan ang pinakamatinding pagsubok sa kanyang buhay. Kaya pala kailangan mabuhay uli ako para maging living testimony ako ng hope tsaka miracle sa lahat ng tao. No? Na malaman nila na kahit sa kabila ng kapansanan ko, may nagagawa ako para sa kapwa ko. No? I want to make a change. Taong 1995, nasa kolehiyo pa si Romel, isang scholar ng kursong engineering, nang makahiligan niya ang paglalaro ng basketball. Ito pala ang mitya ng sunod-sunod na dagok sa kanyang kabataan. Pag-rebound ko, hindi ko alam na papatalon pa lang yung contender. No? So pagbababa ko, patalon siya, naupuan ko siya sa balikat. That's the time na slide ako. From mga 4 feet siguro yun, then nalaglag ako sa floor on my butt. Then after that yun na, doon na nangyaring impact. After 2 weeks ngayon, namaga. Dahil sa aksidente, nadiskubre ang lumalaking tumor sa kanyang spinal cord. Sabi ng doktor, mabilis daw yung paghaba, parang progress. Sabi niya ganun, pag hindi ka nagpa-opera immediately, pwede kang maging gulay o pwede kang mamatay. The following week, we decided to undergo operation na. Nagpadala ako sa simbahan. Sabi ko, Lord, bakit po ganun? Bata pa lang ako, obedient na ako sa'yo, family ko, parents ko, madasalin, nagbati ng simbahan. Yung kuya ko, that time, my brothers were in the seminary, no? That was the time that I did my biggest decision sa buhay ko. Sabi ko, Lord, dahil tinanggal mo yung takot ko, on this day, I will not make a promise, but I will make a vow. Makikipagkasundo ako sa'yo. If you will restore my life, then all my life, I will serve you and I will serve your people. Dahil sa komplikasyon ng kanyang sakit, 7 operasyon ang pinagdaanan ni Romel. Every operations, andun ako sa church, chapel. Ang pang ko na lang doon, sabi ko, Lord, huwag mong punit ang anak ko. Talagang, save mo ang buhay niya. I will spend all my one na mabuhay lang siya. This is the most trial moment na nangyari sa buhay ko bilang ina, na hindi ko matanggap. Na parang, ang lakas-lakas niya, nagkaganon. 7 buwan siyang naratay sa hospital. Alam ko maraming mababago na. Yung pagbabago na normal ka dati, you're at the peak of your life, marami kang gustong gawin, then suddenly parang ang term ko is, biglang pinutol yung kalahati ng katawan mo. Ang nagsilbing luna sa kanyang karamdaman, ang buong suporta ng kanyang pamilya. Kahit naman gano'ng kalalim ang faith ko, wala naman yung suporta nila, di ba? It will be remaining as faith lang. Diba? Lalo na ng kanyang kapatid na si Rayson, na isinakripisyo pa ang sariling pangarap. Sabi ko lang sa kay Lord, Lord, paano po ba nung kailangan gawin? During that time, wala naman akong pera, wala naman akong, ano mga i-give up ko? During that time, inano ko lang, gusto ko, yung pagpupulis. Gusto ko magpulis, makatulong rin na ano. Pero yung pinakita sa akin ni Lord na give up mo para sa akin. Katuwang ang kanyang kuya, nagsimulang ibahagi ni May ang kwento ng kanyang buhay. Kung ito ako nangyayari sa bawat taon, na nakikita ko,
Bawat taon, payat na payat siya noon, ganyan, gumanyan yung katawan niya, bumalik. So sabi ko, praise God, may purpose talaga. Ito raw marahil ang dahilan kaya naibigay sa kanya ang ikalawang buhay. Mga taong nangangailangan ng inspirasyon. Si tatay,